So yon, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Baguhan Review o reaction video sa isang malupit na laban, M-Site versus Ruffian. So yun guys, no? Actually meron din akong reaction video kay kanina to, kay EJ Power tsaka kay Vitroom. Ang problema, hindi pala nagre-record. Hindi nagre-record yung sa video. Medyo madugong editan pag pinuproceed natin yun, pero anyway. Pero andyan pa yung reaction video natin. So, without further ado, simulan natin. G! Pangatlong taon ko pa lang sa flip top, tapos pangatlong araw na din, kaya sobrang sarap lagi sa pakiramdam na mapasama sa pinakamalaking event ng taon sa kung pag-uusapan ng battle rap. Yun, sinasabi nila parehas daw kaming nandun Oh! Ba't wala sa M-Site sa interview? sa technical side. May mga similarities din yung style namin. Dito sa laban na to, kumbaga makikita mo kung sino talaga yung mas mangingibabaw sa kung paano niya dadalhin yung sarili niyang estilo. Kaya alam mo na si M-Site yung estilo niya. Wala siyang interview. Ganun lang siya. Parang mind conditioning Yung galing niya sa pag-i-English. Yun, kaya makikita mo talaga na veterano na siya at sobrang sanay na siyang gawin tong gantong klase ng art form. Kasi nung mga previous battles ko parang buhos lahat, focus lahat. Tapos nung huling battle parang ginawa ko yun pero hindi siya gumana. Kaya ngayon parang tinesting ko na petiks lang. Parang tignan natin kung papatayin kita sa gantong paraan. Yun, Site, salamat sa pagkakataon. Alam kong ikaw yung pumili nitong laban kasi alam ko wala pa ako dun sa level nyo para makalabang ka, pero ginusto mo to kaya gawin na natin. Wala akong ibang planong gawin ngayon kundi talunin ka lang. Gusto kong pakita sa'yo na may dahilan kung bakit nandito, at gusto ko ding isipin mo na nagkamali ka tas na pinili mo akong kalabanin o pinili mo makalaban sa daming pwede mong kalabanin ngayong ahon. Kaya putang ina mo, galingan mo nga, hype ka kasi gagawin ko lahat ng makakaya ko para durugin ka. Fuck you, man. Yeah, love. Wala talaga, no? Ewan ko kung mind conditioning ba yung ginawa ni M-Site na yun. Pero tignan natin. Wala siyang nasabi sa interview. Si Ruffian lang daw. Anong day to? Day 2 ba? O day 1? Hindi ko nakita. At mga kasama natin dito, lahat na nagtiis, kanina pang madaling Shoutout araw, Enigma, lahat ng salamat bumiyahe, sa pagtapera ng napakalayo. video. Flip top pagigay para sa parating nating laban. Shoutout sa ating mga represent collab. Shoutout sa Hypebeat, Real Jokes Clothing, Black Manila, Crown Manila, Flip Top Beer, Toyo Wear, Pinoy Pawn Stars. Mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay M-Site. Boy, ang asan agad. Ang ganda ng outfit ni M-Site dito, no? All white. Tapos kay Ruffian din, no? Black and white, par. Tahimik siya sa interview, tapos tahimik din siya dito sa... Hindi, wala siyang shoutout. Nilapitan niya lang si Ruffian, no? Yes. You're ready for the shit, bro. Who the fuck you think he is? Who the fuck think he is? High minds. Not ready for the shit, bro. Okay nang. Okay lang. Shoutouts High Minds.
Actually, nakita ko yung clip na yon. Akala ko, tapos na yung laban. Umpisa pa lang pala yun, no? Yun lang. Wala na ako ibang kahit na anong clip na nakita dito. Kung ano may lalabas dito, wala akong insight. Alam ko, medyo mabigat yung mga bara nito, kaya baguhan lang tayo, mga kuis, ha? Ano lang din tayo. Normal na manonood lang, na magre-react. Shoutout sa Killion's Shift 74. Unhinged Clothing, shoutout sa kanila. To, shoutout to sa sponsor natin, Alaska. Lahat ng tulong suporta. High beat, nabanggit ko na. Linya-linya, shoutout sa kanila. Ay, sa kaliwa naman, galing pa ng baras para sa inyo. Sino mag-aakalang dalawang batang nakatakda ng makalampagang mga ampanang di inasahang maabot habang nandun sa bayang tila ba parang walang pag-asang magkapangalan bilang makata ngayong kasama ng mga talang nagtataasan. Ganda na, ganda na. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman magaling yan. Mga boss, mag-round na M-side, huwag nyo nang ayusin yung mic. Total di naman siya papainggan. Game! Sira yung mic. Nag-feedback. Baba, cellphone baba. Sammy. Hey, Sammy. Camera, pakibaba. Enjoy natin to. Flip top game. Nanalo ng coin toss. Si Raffian, pinili niya ba una? Si M-Side, tignan lang Go. ang minuto dapat. Pakinggan natin, unang balat, ang single one, M-Side. Yeah! Shot! Rinig nyo ba ako? Puking ina nyo, boy! Pasensya na ako sa dulo. Yung pagkakarinig nyo, mintis. Kasi, tignan nyo naman yung kalaban ko pagdating sa technicals, may mga difficulties. Kaya boss, lakas niya yung audio na yan, putang ina, para masulit yung konsyerto. Para pag sinapak ko yung ulo na ito, rinig hanggang dulo yung echo. Ano, parang ribat lang yun, ah. Ribat lang You're not ready yata for yun. this shit, you're not ready for this shit. Who the fuck would think this? Tangina, nag-intro pa yan. Tangina, parang autistic na inagawan ng laruan. Oh, teka. Baka may nagsusulatan angle na naman dyan, kagaya kay Slack 1. O, hindi ako nagpipredict. Hindi panggugulang to. 2025 na, ang pangit namang makarinig ng mananalo ka lang sa akin kasi ang dami mong tagasulat. Bro. Mga kapag natalo, feeling dinaya. Allergic lang ako sa mga tulad mo. Pwes panay para hindi ka na panay bintang ngayon, mararanasan mo mismo kung anong aabutin mo sa mga sulat ko. Last Vuelta, na-suffocate nung naubusan ng kahanginan itong gago. Siya daw ay ahead of his time, so advance. Tapos naiwan ng Erops. A moment of silence for the late Raffian. Para di ka na maiwan, pare ganto. This time, mauuna ka sa plane pagtapos kong i-check in yung body bag mo. Pero, nung dinayo siya sa Cebu, feel at home daw siya at tanggap siya ng crowd. So hindi na siya iba. Paanong di magiging at home sa gubat, gubat din sa kanila? Kawawa Shopee sa inyo ah. Palaging naliligaw tapos kapag tinawagan, Sir, malayo pa ba? Oo malayo pa ba? Ilang nyug pa ba? Diretso lang daw, sabi sa rider, nawalan ng signal, bumalik lang nung nasa Laguna na. Kaya pala medyo demanding to sa mga Parang, ano pa, kinakapapa ni M-Site yung ano dito, audience. Nang ko lang kung nagre-record, putik mamaya, di naman ito nagre-record eh. Ay, nagre-record. Adel, kasi sa malayo ka pa nang galing. Bakit? Ako din naman ah. Tignan mo, nasa harap mo ako kahit ang layo ng agwat natin. Tangin, ang ganda nun ah. Parang ngayon ko lang narinig yung bara na yun, yung setup na yun ah. Ang layo natin, kahit, ano? Ang layo ng agwat natin, parang ang lapit mo sa akin, parang ang layo ng agwat natin. Tapos, ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko yung sasabihin. Ah! Sa Rizal ba? Gubat ba yung Rizal? Hindi pa tayo nakakapunta dun eh. O mahina ba yung signal dun? Yung kasi inaanggulo ni M-Site.
Shoutout sa mga Rizaleño nyo. Pag napanood mo to, comment mo naman sa baba ang sitwasyon nyo dyan, kapatid. Pero alam ko, di naman siguro gubat na gubat, no? Anyway. Siya ay muling pagpapalain pero di na akalain na libingan na pala ang huhukayin. Kasi pagtapos nito, kahit ABS-CBN, hindi na to kayang buhayin. Dating mahaba mag-set up, biglang nagawa 1-2-1-2 na, 45, naka na ang Jumo Jordan. Eh paano? Panay ang panonood sa mga battles namin, hindi na reaction yon. Ang tawag doon, tutorial. Nagpapanggap na batas pero wag na kapag inyo na pag-alamang mga dalamagaan. Kahit na pagandaan, wala ka na paraan, mag-review ka pa man, ipapagsak ka sa bar. Tangina, tapos para gumanda yung resume, mandadamay ng mga kilalang pangalan, tapos idadaan sa wordplay. Pues, 1,000 cuts yung foreplay, sabay budbud ng asin sa mga laman na parang Salt Bay o di kaya ay guillotine, tigil karera sa pagbagsak ng bar na parang toll gate. Since you wanna meet the old gods, you need to die the old way. If you wanna meet the old gods, you have to die the old way. Feeling ko may reference yun, movie or what, di ko alam. Hindi ko alam. Kasi alam mo yung mga reference ni M-Site talagang ano rin, malalim. So yung reference na yun, medyo baka sa ibang super rapper dyan or normal, gets yun. Ako di ko na gets. Parang sa akin first layer lang yung na-gets ko eh. If you to die, I meet the old gods, you have to die in the old ways. Parang first layer lang na yun, yung meaning lang na yun. Pero kung may ibang meaning yun, comment mo sa baba kung ano yun, kapatid. Kasi na-addict na sa panggagamit ng pangalan ng sigaw para makadagit. Tapos body bag na gamit lang ay banat na hilaw. Pag may kilalang nadawit yan ay matik na hahatak ng hiyaw. Talagang kakapit ng kakapit yung mga walang bitaw. Tingnan mo si Ari ko, napapabilib. Ganyan ang construction. Parang blueprint, technical. Well, ganyan lang talaga yung mga in-check excited pag may kinakatay na rap-rap parang Yulin Festival. Reference yung kay GL, no? Kasi tinawag niya si Rafia na aso, Raf. Pero marami na rin yun. Siya na Yulin Festival. Ang problema nga lang, yung pagkasabi ni M-Site na believe si Arik. Yung si Arik nagte-text bigla. Parang di nakikinig eh. Pero ano, parang buwelo pa lang to ni M-Site, no? Parang wala pa masyadong bang. Kala mo rapper, ano? Makapag-gali. Sige, tuloy natin. Check excited pag may kinakatay na rap-rap parang Yulin Festival. Oh, porque tinawag na aso, tangina. Nagpipiling bully na. Ilang taon ka na dito? Magti 3 years. Yun, oh. Sa paningin ko, rookie ka. Sinadya ko mauna, magbilang ng mga tingga na sasaluhin mo na parang binulaga ko si Rizal, bang di pa nakaikot bariling ko. Pila nang mapapilang ka sa mga baguhan na hilaw ba, pagpapapanisin ko. Di ka na kailangan padala ng paras pataas. Ako na yung bumabasa sa level mo. Ay putik, time. Marami siyang rhyme scheme, no? Na maganda naman. Maganda yung rhyme scheme ni M-Site. Kaso ano lang, kulang lang sa sapak, kulang sa aray ko. Iba kasi parang ang labanan na sa flip top ngayon yung parang high moment, yung parang ano yung grabe, parang ganun na eh, parang maalala ka ng tao. Pero ang ginawa ni M-Site dito, normal bars, setup, multi, mga ganun, rhyme scheme. Kaya parang flatline lang, parang walang high moment, parang flatline na siya. Pero syempre, no, rapper-rapperan tayo. Round 1 yata yun ni M-Site. Pakinggan natin round 2 ni Rafian. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get Game. Pati si Rafian, kung nakita nyo kanina na pag ganun siya sa rough na na line. Ang nahinaan din siya. Tang inang to,
Yun na yun. Walang kwenta na challenge. Lalagay niya daw yung body bag ko sa airport. Gago, sobrang bigat ko. Magbabayad ka ng additional sa baggage. Tanginang to. Call out ako ng call out. Yun yung sinasabi. Hindi ko inasahan. Di naman kita kinall out. Tas gusto mo ako makalaban. Bobo ang puta. Totoo ba yun na hindi kinallout ni Raffian si M-Site? Alam ko marami talagang callout si Raffian, pero syempre di mo na maaalala kung kinallout niya ba si ganyan, si ganito. Kamusta? Malapit na pala magpasko. 11 buwan ang nakalipas bago mapagtanto. Walang pake kung sino man ang dasalan na santo. Kung marami-rami pa rin nasasawi sa bagyo, sila ba o ako? O kayo, tunay na may kasalanan. Kung binubuwis ang buhay, buwis lang mabayaran. Sweldo ko'y binawasan upang bahay malabanan. Tayo yung nagpakahirap, sila lang yung mayaman. O tangina, ano bayan, kamusta na ating bayan? Mas nakakatakot pa sa palabas ni kabayan. Nandun sa kaban ng bayan, ang kaban ng bayan, wag po sanang barilin na lang bigla dun sa tambayan, puta. Tambay. Shoutouts kay POB. Bayan scheme, parang pinaglaro yung bayan, ano bayan. Pero hindi naglanding ng maayos. Kasi pag mga ganun kasing setup, parang ang hirap din sundan. Kumbaga, iniisip mo yung, bayan. Pero, parang awkward sabihin nung mga salita mismo pag normal na usapan. Kaya medyo lutang yung tao, yung audience. Hindi siya naglanding ng maayos yung scheme niya, no? Sa tambayan, puta. Tambay. Shoutouts kay POB. Pang mga tropang nag-i-SF na yung POV sa mga taong B. OBOB. Overtime hanggang POB. Shoutout kay Tambay. POB. Pio Balbuena. Tapos, ano yung sinabi niya? Parang sa game yata yun. POV. Point of view. Parang ganun yata. Tsaka parang ganun. POB. Shoutouts kay POB. Pang mga tropang nag-i-SF na yung POV sa mga taong B. OBOB. Overtime hanggang sa magkaroon ako ng Rolly. Namatay muling nabuhay, ganyan nga si Loki. Sobrang lakas ng tama, puta baka ka mag-OD. Sunod-sunod yung hits, kala mo si Flo G. Sunod-sunod yung hits sa flip. Lakas ng tama, para kang si OD. Hindi ko alam kung dalawa reference niya dun, ha. Lakas ng tama, para kang COD, cash. Ano ba yun? Cash on delivery. ano ba to? Call of Duty o kaya lakas ng tama, parang COD. OD sa Dota. Lakas kasi yung tama nun ni OD. Obsidian Destroyer. Hindi ko lang sure. Namatay muling nabuhay, ganyan nga si Loki. Sobrang lakas ng tama, puta baka ka mag-OD. Sunod-sunod yung hits, kala mo si Flo G. Baka ka mag-OD, hindi pala si OD. Tama, puta baka ka mag-OD. Sunod-sunod Baka ka mag-OD, hindi ko alam yung OD. Ano ba yung OD? yung hits, kala mo si Flo G. Sunod-sunod yung hits sa flip top, parang stress na nagyosi. Mas bobo ka ba sa mga taong nagsasabing ang pangit ng ahon kasi wala si Idol Senyo at Loney? Yayabangan mo lang naman ako ng mga nauwi mong trophy kasi champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Looney. Kaya naman pala kapwa 3GS na pang grade 3 yung kalaban. Kapwa 3GS na pang grade 3 yung kalaban. Ano yata yun? Sino ba yung nakalaban niya? Si Lipcram ba? Parang si Lipcram yata yung finals. Yun yata yung... Hindi ko alam kung yun yung sa ano. Nasa swimming pool sila. Nasa resort pala. Yun. Hindi ko lang sure, ah. Kasi parang mahina yata yung Lipcram doon. Hindi ko sure kung yun yung reference niya. Kaya naman pala kapwa 3GS na pang grade 3 yung kalaban. Pero kung isa buhay Doon pa lang yung may yung ano, yung iba parang lumilipad lang sa utak ng mga audience. na pang grade 3 yung kalaban. Pero kung isa buhay champion yung usapan, sino una nyo naiisip? Sino una nyo naiisip? Sino ba? Looney. Diba? Wala ka dun tropa.
Pandemic champion, ikaw lang proud yan sa nakuha mong corona. Kasi kung di nyo alam, Ganda yun, pandemic champion, ikaw lang proud na nakuha mo dyan sa corona. Coronavirus tsaka corona na champion, no? pandemic champion, ikaw lang proud yan sa nakuha mong corona. Kasi kung di nyo alam, 2x2 at isa buhay champion po siya. Ako na nagsabi kasi mamaya iyayabang mo din, di ba? Tangina, pinagmamalaki yung mga kampyonatong di niya naman nakuha mag-isa. Kasi nung 2x2, obvious na nag-sharing sila ni Shernan, ni Paulson, Sharing. ni Pistolero. Oh, na-predict ni ano yun, no? Ni M-Site. Parang siguro ganun kasi lagi yung ano sa kanya, no? Atake. Lalo sa mga 3GS. Mga sulatan. Isa buhay na may binigay ni Lepram para lang matuloy ang iyong kwento. Alam ko ang sikreto. Yung galawan sobrang lazy, itong Christian naging Quiapon. Kung sa bagay, sa kakampi mo ng si Christian naging Quiapon. Ano yun? Hindi ko naintindihan yun, ah. lazy, itong Christian naging Quiapo? Quiapon. Kung sa bagay, sa kakampi mo ng si Slakwan ang galing na si Lebron at Michael Jordan, di lang mag-isang nag-champion. Wala yun. Pray it doesn't matter. Kasi kahit gaano kadaming titulo ng mga 3Gs na to, may kita na squatter. Fuck you sabay Stone Cold Stunner. Kung sasabihin mong champion ka sa tryouts dahil magaling ka na freestyler, nahihibang ka na boy. Walang pake kung magaling ka mag-freestyle. Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Kung si JD nga tinuruan pa lumangoy, madadama mo yung dalang init, mahahalata sa iyong panaghoy. Kung pakiramdam mo'y nasusunugan ka ulit, boy, galing sunugan din yung apoy. Bitin din, ah. Pero 3 minutes. Galing sunugan din yung apoy. Ano daw? JD reference. Tinuturuan pang lumangoy. Kasi parang natalo yata. Ewan ko kung naglaban na ba sila Rafian tsaka JD. Parang sinasabi niya na tinuruan pang lumangoy. Kasi freestyler din si ano eh. Si JD. Round 1. Parang yun eh. Time na eh, no? Paano ba? Kay lumilipad lang yung round 1 nila parehas, pero kung sa bagong angulo, pero ewan ko. Medyo humaba kay M-Site kasi may rebat siya. Yun, may rebat siya una pa lang. Kahit first siya yung una, may rebat siya sa mga nangyari doon sa di ba yung mga may rebat si Rafian. Kaya mahaba yung time niya. Round 1, ano ako dito, possible na tabla or edge kay M-Site. Kasi parehas flat lang eh. Wala pang high moment talaga. Parang angasan pa lang. So, yun. Round 2 tayo game. Tapos yung ender nila parang, uy, end na pala. Parang ganun eh. Hindi siya yung pang, hindi yung suntok talaga. Di ba? Mahina rin yung feedback sa tao, di ba? Kadalasan pag ender yan, ang tagal, woo! Panginang yan. Sino nauna niyong naisip pag-isa buhay champion? Diba? Iba-ibang pangalan. Banu ka, pre. Di mo lang narinig yung pangalan ko. Natural, 10 kami. Tanga puta. Si Loli na pag M-Site kasi parang record sa kanya na mag-rebat no? Maganda na may rebat niya pero hindi lang pumasok masyado. Tapos sasabihin mo, tinatanggalan mo yung mga kampyonato ko, tinatanggalan mo ng patunay. Eh kung nagkasabay kaya tayo, tingin mo magcha-champion ka ng tryouts? Kung ako nakasabay mo, debut battle ko, isa buhay. Game! Nagulat siya, no? Pati si Loli. Ha? Pati si Loli na pag ano, ha? Sa loob lamang ng isang laban, ang dami niyang tawag sa kalaban. Bitch. G. Pre. Lumipat si ano, Rapian. Natatamaan ako sa Bro. camera. Baka may alam kayo. Man. Tama. Man. Bro. Alam mo, napansin ko rin niya kay Rafian eh. Parang yung mga rhyming niya, bro, pre, man. G. Maganda si... Pre.
Magandang silip to, magandang silip. Bro, baka may alam kayo. Man, tama. Men. Kay JD, tama ka na do. Tapos parikoy. Tapos kay Saint Ice, best friend. Para marain niya sa living legend, best friend. 6-7. Kaso nung 6 a.m. sabi mo, 6 save them kasi 6 si Ben at nag-6 si Ben and Ben sa 7-Eleven. Tapos iraray mo lang yung legend sa best friend. Parang reference yung sa ano, no, kay Poison. Mahilig mag ganun si Poison eh, na iraray mo lang sa ganyan-ganyan. Maganda sana eh. Kulang pa sa lakas. Pero maganda yung rhyme scheme nila. 6-7. Sino ba yung gumamit ng 6-7? Si ano, GL. Ito magandang laro sa 6-7. Siguro maraming umano na 6-7 dito, no, na reference. Ulitin natin yun. So yun. Best friend. Para marain niya sa living legend, best friend. 6-7. Kaso nung 6 a.m. sabi mo, 6 save them kasi 6 si Ben at nag-6 si Ben and Ben sa 7-Eleven. Tapos iraray mo lang yung legend sa best friend. Ang lupit mo naman, pre. Tanginang rhyming yan per nursery. Kaso ang dami mong sablay na tawag para kang bias na referee. Kasi kung usapang tira lang, parang Sean Marion, tinapat nyo kay Jordan. Kumbaga, ito yung half court, tapos ito si Long Bam. Gusto mo ng hardcore? Yes, you gonna go down. John Bradshaw, ito yung choke slam. One champion, ako si Rodang. Gusto mong para kang landlord, sabay nag-ghost town. Na parang Warzone, ikaw yung orphan. Sa mga warlords, ikaw ay pawn lang. Kung ikaw yung dark horse, ako yung Trojan. Kaya Nagpakita ulit siya ng rhyme scheme dito, no? Yun, comparison yun eh. Parang comparison na marami na rin gumagamit, pero mas marami sa kanya. Hindi lang masyado na-absorb ng tao, parang iba kasi hindi alam na reference. Ako, marami rin ako ding na-gets na reference dun. Pero yung mga road tank, Trojan, yan, gets naman natin yun. Nagpapakita pa rin siya ng rhyme scheme dito, round 2, no? Huwag kang umastang pastar pagkat yung mga banat general, akala mo may ranggo. Ngayon, wasak nung binigyan ng break na parang sinargo ni Django. Kaso, di daw ito nauubusan ng gun bars. Parang naka-unli si Cardo. Di daw ako makakaporma, kala niya nakachinelas pa rin nung sinabing may Rambo. Pero, pwede rin. Nakachinelas pa rin na nung sinabi na may Rambo. Kung hindi ka 90s kids, hindi mo magigets yun. Yung Rambo, baka magets mo lang yung yung movie. Pero sa mga batang 90s diyan, meron kaming legendary na chinelas. At yun ay tawag na Rambo. Yan. Para lang sa mga batang 90s. Sana kaya yun, no? May nabibili pa kaya nun. Yung tatalo sa mga sandugo. Wala yung mga sandugo na yan, mga tribu. Panis yan sa Rambo par. Lalo pag nagpalpakan kayo yung ano-anong kamay, sakit nun. Nag-handgun, dyan sa galing flood, walang silencer pero may mananahimik. Walang body bag, ibabalot lang to sa garbage bag. Abangan nyo sa bahayan magsiswimming. Sa tenga mo itong warning shot, bang bang! Alingaw-ngaw yan na matining. Parang hustisya sa atin rap, for the views na lang, wala nang hearing. Parang hostisya sa atin rap. Wala nang views. Ang hustisya sa atin rap, for the views na lang, wala nang hearing. Hostisya sa atin for the views na lang, no? Wala nang hearing po. Tang ganda nun, Reference yun sa yung mga flood control natin, tsaka yung mga corrupt na official. Ganda nun. Pati yung reference na parang, ano ba yan? Yung bang. Ganda. Wala For the views na lang. Wala na kasi, no? Wala na. sa atin rap, for the views na lang, wala nang hearing. Wala nang pandinig, pero kamay ko ang magdidikta ng gagalawan mo. Boss, bakal daw ang kamay ni Terminator, oh. Buti naman at alam mo. Sa katawan mo yung magpapantay ang bilang ng mga palakot basyo. Sige, sayaw!
Nang matauhan to na parang ubando, di mo ako kaya sa ganto. Nagkamali ng tinapat. Paano bida kung kararating pa lang ni Zoro, nasawi ka na agad? Oh, hiniwa-hiwa siya eh, oh. Tangina. Hiwa-hiwa siya eh, no? Ang ganda naman niya ngayon. Round to medyo hindi ba entertaining, ano ba to? Engaging, no? Maganda yung reference siya dito. Reference yun kay GL, no? Kararating pa lang ng Zoro. Hiwa-hiwa siya eh, no? Oh, nagkamali ng tinapat. Paano bida kung kararating pa lang ni Zoro, nasawi ka na agad? Oh, hiniwa-hiwa siya eh, oh. Tangina. Kalagitnaan pa lang ng battle. Yun na yung tumapos na punchline. Kumbaga, setup pa lang, patay na, di na siya umabot sa grand line. Ay, putang, no? Lupet. Grand Line. One Piece reference din. Grand Line. Wala pa nga Grand Line. Oh, tama yun. Parang Grand Line din na linya mismo ni GL. Kasi talagang dun pa lang talaga natapos talaga siya. Pinaka-high moment kasi ni GL yun eh. Napaka-solid nun. Sobrang grabing ano yun. Lupit nun. Game. Ganda. Tangina, partida yun lang alam ko sa One Piece ah. Oh, Zoro. Tapos Poseidon na binuhat yung mundo. Ayan na yung evidence para maliwanagan kayo. Paano ako pupuruhan kung kaya kang patayin ng mga reference na walang kinalaman sa'yo? Katulad ng Four Horsemen. Oh. Teka, ilusyon din lang naman yung mga likha mo, kaya alam kong di ka delikado. Pwede mo rin naman akong tawaging Four Horsemen, kaso nga lang sa dami ng tricks ko sa entablado. Chinecheck lahat ng boxes na parang talent scout. Ang daming trapdoor sa ilalim, gamay na gamay yung underground. Kung sakali naman ay street magic. Buti pa sa baraha, pag sinabi mong stop, may namamarkahan. Habang tong alas ng baras, mawawala ng di man lang natatandaan. Kaya wag kang tawag ng tawag, kaya wag kang tawag ng tawag, ikaw lang din mananagot. Di ka star, di ka diva, di ka king, you're not a goat. At bago pa ako mag-good night, gusto mo mag-disappear? Pues manood. So look me in the eye, now you see me, bang, now you don't. What? Magic trick reference, no? Movie na Now You See Me, Now You Don't. Tapos parang, ano ba yung pinasok niya sa magic? Basta pinasok niya sa magic eh. Yung ace ng baras. Parang basta dun naglanding. Maganda yung ender ni M-Site dito. Maganda rin yung laman. Solid na M-Site yun. So, tignan natin kung matatapatan ni Raffian. Bakit kaya ito biglang lumipat ng pwesto tapos biglang bumalik, no? Pakinggan natin, Raffian, round 2. Yeah. Reneg. I don't have plans to use gun, boss. But since you started it, bro, you hold tight. I was looking for a work from home job, but my pull it on site. This ain't a close fight. For me, ain't a challenge. I'll put you in a casket. If you want, we can do this again in a different fucking language, pero baka sabihin nyo, tunog foreigner. At isipin nyo na big fish. Ginaya ko lang siya kasi ganap na ganap yung pag-i-English. Tanginang to. Reference yun nung laban ni... Sino ba nakalaban niya nun? M-Site versus... Tipsy, di ba yun? Hindi ko alam. Basta nag-English sa battle. Yung tsura na M-Site, oh. Pero ang hirap, you know, pag nag-English talaga yung mga rapper, parang tunog foreigner talaga. Ginaya ko lang siya kasi ganap na ganap yung pag-i-English. Tanginang to. Nung laban nila ni MP3, boom! Ah, MP3 pala. Napanood ko ba yun? Napanood ko yata pero walang review. Napanood ko yata yun, MP3. Pag-i-English. Tanginang to. Nung laban nila ni MP3, boom pa! Laban nila ni MP3, no? Gago. Nung napanood ko yon, sobrang sakit ng tiyan ko, sobrang LT. Naaalala ko yung mga tropa ko sa'yo pag may inuman, napapa-English din pagkaharap yung MP. Tanginang to, nag-English LT. Nakakalap trip. Pagkaharap yung MP. Emperador, tsaka napapa-English din pagkaharap yung MP.
Ano yun? Ano gets yun? Papa-English din pagkaharap yung MP. Tanginan to, nag-English lang siya. Nag-English siya, oh, di ba napanood nyo yun? Nag-English siya buong round. Para isipin nyo na dapat makalimutan nyo na yung there's only one name that you can found. Tangina, sobrang tagal na nun to, halos isang dekada na yun. Ngayon mo lang naisipan mag-English? Sino ba yung ano no? Alam ko si M-Site nagsabi nun, pero sinong reference, sinong unang gumamit nun, no? Kung kilala mo sino unang gumamit nun, comment ka sa baba. Kasi, grabe yung, ano na yun, grabe yung impact ka M-Site na napako na sa kanya. There's only one name that you can found. Laban yata yun ni M-Site versus Sak Maestro. Hindi ko lang sure ulit. Pero, yun, parang ganun na lagi sa kanya tumatak na yun. Baka si Lip Cram pa yata yung gumamit. Tangina, sobrang whack ni MZ. Sa bagay, ba't siya magre-rebat ng English no? Ngayon lang naman nauso yung chat GPT. Tangina, gumamit ng computer. Tingin mo fire yon? Kahit gumamit ka ng AI, may iwan lang ako ng AI kung siya si Iverson, gago. Pero, AI, bago ko simulan yung round 2, if that's fine. Palakpakan muna natin siya kasi nagpa-bidding siya na umabot ng 14K para sa nasalanta ng bagyo at landslide. Legit, men. Yeah. Patunay na ang pagtulong wala sa layo, sa distansya o sa milya to. Kaya magpapabidding din ako pang abuloy para sa maiiwang pamilya mo. Kasi yung asawa mong si Ani, nasan si Ani? Huwag na natin siyang i-add. Si Cripply lang naman yung kupal na dinamay pa yung asawa mo't anak. Kupal ka, pre. Kupal! Kupal. Alam ko yan, reference yan kay ano, no? Kaya sa laban nila. Baka tapos na yung laban nila MP3. Baka tapos na yung laban nila ni EJ Power tsaka Vitron dito, di ko lang sure. O baka may ibang reference pa. Pero paano kung theoretically speaking, nakita mong si Ani nakabulagta dun sa lapag? Pagkapalo ng martilyo, yung ulo niya agad nag-crack, ay hammerhead na parang shark. Tinatanong mo siya, Ani, ayos ka lang ba? Habang yung dugo walang tigil sa pagbulwak. Okay ka lang ba? Sobrang critical niya, Kap. Habang tinatanong mo siya ng, Ani, are you okay? Mapagtatanto mong smooth criminal tong rough. What the fuck? Ani, are you okay? Smooth criminal. Michael Jackson. Kasi rough yan yata criminal, no? Solid din. Horrorcore, sobrang gore mula sa killer. Nakakatakot yung senaryo, dapat atang nagpi-play sa radyo ay yung thriller. Pero pagtapos sa misi, syempre sunod agad yung mister. Kaya saksakin ng Chris sa tiyan si Christian para di na pamarisan. Tuhog yung laman parang kebab, tas luluwa pa intestine yan. Tignan natin kung masasalba ng paniniwala pinsan. Ngayong mamamatay ka na, pakita. Boy, wala pinsan. Parang ito na naman, nagtawag na naman pinsan. Baka ma-call out ni M-Site. Kita nyo, tinawag ako pinsan. Tignan natin kung masasalba ng paniniwala pinsan. Ngayong mamamatay ka na, pakita mo sa kanila if you'll be born again, Christian. Pero dahil Sam daw ang buhay ng hayop na yan, pagkagising niya pa lang putap, diretso ground and pound. Pangkabib yung submission, pangkabib yung grappling, pwede ka mahuli ng submission sa isang maling galaw o UFC reference. Baka di na niyan magets. O baka maging Muslim tong Christian pag na-Islam, makachev, what the heck? Bugbugin tong may alter ego, yan ang aking strategy. Pag ginulpi si Everready, baka magsampa ng kasong Batirisa, binigay mong enemy. Everready, reference sa alter ego ni M-Site. Battery Everready, battery assault. Ganda, parang lumilipad lang sa utak mo na magigets mo agad yung reference. Ready, baka magsampa ng kasong Batirisa, binigay mong enemy. Batirisa, binigay mong enemy. Di man lang na energize, sir. You should try harder. Pero Everready, battery, energizer, Motus. Pero yung Motus ay asar lagi sa Motus, no? Pag nag-wordplay ka ng Motus agad, no? yung kulto nitong si Christian na nagbibigay liwanag sa mga di nasisinagan.
Pero totoo ba yung sinabi ni MP3 na di mo sila binabayaran? May lumapit sa akin galing sa inyo, di ko na lang papangalanan. Sabi niya, may as sa Motus pero si Kuya Sight lang nakikinabang. May kinikita sa YouTube, may pa-entrance pa yung kada linggo niyang pagpapalaban. Tubong lugaw na pala yan. Tapos di mo man lang sila mabigyan kahit panggoto? Galit na galit ka sa gobyerno kay Marcos, si sobra mong bobo. Anong pinagkaiba niyo? Sa Motus, ikaw yung presidente na binubulsa yung pondo. Tangina yung mga Ito sa presidente na binubulsa yung pondo. Motus MC, kung binibig Reference sa kay Marcos tsaka siya. Parang binubulsa niya lang yung pondo ng mga kinikita sa Motos Battle League. bigyan mo ng TF, hindi sana ibebenta ni Vicente ng doble yung ticket. Gago ka pre. Ano daw? Hindi sana ibebenta ni Vicente. Tangina yung mga Motus MC, kung binibigyan mo ng TF, hindi sana ibebenta ni Vicente ng doble yung ticket. Gago ka pre. Pero buraot na kurakot na hindi tumutupad. Pero ano pa nga ba nga asahan nyo sa site kundi kumukurap? Kaya walang paki sa liga mo, Brad. Kurap, Pambobo kurap. ka umay. Time is gold ang aking motto sa buhay. Kung gusto ng champion na to, hantingin mo din ako pag sumali ako next year sa isa buhay. Round 2, parang pabuelo pa lang ako. Sa akin malinaw na M-site yun. Maganda rin yung kay Raffian, pero hindi na end ng matapos, no? Ay, hindi na end ng matapos. Hindi na end ng maganda at maayos ni Raffian yung mga ano niya. Pero maganda rin naman yung reference niya. Pero round 2 M-site ako dun. Kasi ang haba nung kay Raffian. Tapos naalala ko lang, hindi na niya inano yung signature niya na baras. Pinadala ng baras. Pero alam ko huli pa naman yun. Pero may isa pa siyang signature pag round 2. Dahil nga doon kay GL, no? Parang binasag ni GL. So, round 1, tabla or edge kay M-site. Round 2, M-site. Pakinggan natin round 3. Tanginan to. Pati yung angle ni MP3, nasilip pa niya. Kala mo talaga sa FRBL may TF sila. FRBL. Ano yata yun? Basta flood, ano? Floodway ba yun? Basta liga yun sa Rizal. Tangina mo. Pag ako nagpapaliga, eto makinig ka. Kung kumita man, siguro matatawag mo na, di mo alam kung papalarin. So para pala maging tunay ka, dapat pag nagpa-event ka ni Katiting, wala kang kitain. Ganun ba? Tanginan to, ako pa mag-a-adjust. O sige, kumuha ka ng sasakyan, tapos magsakay ka, libreng angkas. Tapos Pares pala sila ng time, no? Pero ang haba ng ano dito, ng rebat ni M-site. Parang inaano niya yung punto na yun yung sinasabi na kinikip niya lang yung pera ng kita sa Motos. sige, kumuha ka ng sasakyan, tapos magsakay ka, libreng angkas. Tapos umiikot ka 4 na taon, paikot-ikot araw-araw sa kukuha ng panggas. Wala ka kasing alam eh. 10,000 lang premium mo nung nag-champion ka. Sa amin, 50,000. 50,000 real talk. Tanongin yung mga nag-champion, 50,000 premium namin. Malaki yun, no? 50,000, malaking bagay yan. Kasi sa isa buhay, ito mo, sa isa buhay nga malaking ano na to, 100k yung price. Pero doon, napakaliit na liga, Motos Battle League. Wala pa namang gantong audience, pero 50k na yung price. So, shoutout kay Boss M-site. Real talk lang, real talk lang. Tsaka may TF na kami, tanga. Late yung info mo. Gago. Gago pala ito eh. Okay. Yun na yun. Galingan mo pa. Galingan mo pa. Putang ina mo. Reference yun si ano, no? Kung nakikita niyo yung mga meme kay ano, ay Francis Leo Marcos, may Norman Mangusin. Galingan mo pa. Galingan mo pa. Ginamok. Galingan mo pa. Putang ina mo. Diamond. Pero palag nung 2-on-1. Kumbaga, buy one, get one. Para kang freebie kung tutuusin. Kagaya ngayon, isang hingi ko lang, kung mataas ang value mo, ba't ang dali mong kunin?
palagi kang ang ino-offer pag may nawawalan ng kalaban. Hindi ko sinasabing wala kang kwenta. Pero, Diamante, baka puwet ng baso kasi palagi kang nasa mesa. Available kapag yung iba, hindi available. Anak ka naman ng puta. Parang nakakalat na basura. Alangan namang walang kumuha. Ako ang Lunas para matutunan mo na di lang pakapalan ng mukha para mauna. At bago ka pa maging mukha ng liga, pangatawanan mo muna. Tapos pinapapunta pa si GL sa rally, tapos Ganda sana nun, pero flat lang yung tapos niya. Pero ang ganda nung, kala po sana yung hila. tawanan mo muna. Tapos pinapapunta pa si GL sa rally, tapos wala ka din naman punyeta. Rizal ka ng Rizal, tapos di ka makita sa Luneta. Pero bakit nga ba hindi ito pumuboses? Natural! Takot mawalan ng benepisyo tong si Iho. Mawawala yung #1 sponsor niya sa mga event kapag pinerwisyo yung munisipyo. Sample, pinadala ng baras. Ulol, wala naman daw nagsabi sa'yo na pumunta ka dito. Ang gandang ang gandang butas na, no? Pinadala ng baras. Lagi kasi sinasabi niya yun, pero wala naman nagsabi pumunta ka dito. Si Looney ba pinadala ng Cebu? Si EJ pinadala ng Colorado? Ginagawa niya yan kasi gusto niya sa kanila siya ang hero. Gets naman. Gusto mong dalhin yung lugar mo kung saan ka man nakikigera. Kaso pagtapos, Mayor, nirepresent ko po yung bara sa flip-top, penge pera. Diba? Maraming muka ang korupsyon. Hindi lang to sa flood control. Mga mata maging bantay sa lahat ng pagkakataon. Napasok na't nililimas pati laman ng lumang baol. Ninanakawan at lahat yung aso nyo hindi man lang kumakahol. Ang ina-bars ako ng bars, wala pa rin nakukulong. Ang gandang flyers na nung bars ako ng bars, wala pa rin ang nakukunin. Ang gandang 1 bar lang yun. Doon pa siya nakakuha ng ano, no? Ganto pinagkaiba ng sumali ng tournament kasi kapag nanalo, may mga mai-inspire. Sa mga sumali ng tournament kasi kapag nanalo, magkaka-PS5. Tapos hindi daw pineperahan yung kultura. Tanga, yung paglaban ko sa'yo, may halo tong pera. Business to. Kaya bawal pabaya. Pero kung usapang kultura, boss, alam mo kaya ko tong patayin na libre. May bayad pa kaya? Walang father time sa battle rap. Akin ang legacy at history. Kukunin ko pati victory. 0-3, pinauna na ng highlights. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring si GL. Ang ina, no, ayaw patigil ng ano. Pinaulan na ng highlights, parang Derrick Rose na hindi na injury. Pero tignan mo, grabe yung ano, parang gusto niya lang mag-react pero gusto na mag-rap ni M-Site. Kaya pinigilan din eh. Tignan mo. Ng highlights parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring si GL. Parang na-delay, nasa likod eh. Not ready for this shit. Not ready for this shit. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring, pero si GL tinutime pa rin. Talagang kulang pag ganto. Ako sa loob ng isang buwan versus Mot versus Blaser. Sa sobrang basic mo, naisip kong kumuha ng 3. Ano, mayabang? Real talk lang. Ano, pag ako Versus gumawa, Mot, meron ang siya? tawag nyo, maling asal. Boss, nag-i-echo ha. Kabawas mo na. Boss. Ano, mayabang? Pag ako gumawa, tawag nyo, maling asal. Pag mga baguhang wala pang napapatunayan, ayos lang magyabang, tapos kami, bawal. Future GOAT? Tangina, isa kang agresibong baguhan na may potensyal. Ganyan ka lang sa battle. Tangina, walang hassle, indestructible. Kahit diamante, drug yan basta sa tamang angle. Diamante, parang ang ganda. Nasilip na bagong angle dahil parang yun yung ginamit niya no, ni GL. Pero yun din naman yung tinatawag niya sa sarili niya, Diamante. Diamond in the rough. Not ready for this shit. Wala pa ang isip at masaya ako kung nasan ako ngayon.
Marami mang bullshit, may mga importanteng bagay pa rin mauuna. I-discredit nyo lahat ng achievement ko. Sige, lahat kunin nyo na. Pandemic champion, walang sikat na kanta, sabayan nyo pa ng malutong nyong pagmumura. Pero lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, hindi nyo yun mabubura. Legit yun, par. Legit yun. Yung mga legacy ni M-Site talagang mula sa paggawa ng sariling Battle League, pati yung na-establish niya na pangalan sa sarili niya. Not ready for this shit! Not ready for this shit! Not ready for this shit. Parang yun yung magiging tagline niya, no? Ready for this shit! Not ready for this shit! Time? Time. Maganda sana. Maganda sana yung line niya. Problema, nag-cut-cut yung video natin. May kinausap ako, tapos na-cut yung record. Ay. Teka lang, nag-record ba to? Oh, nag-record naman. Magandang M-Site yun. Kaya natin round 3. Pero parang mas ano pa, no? Mas nagkakaroon pa ng react yung not ready for this shit niya. Tangina lahat nung ginawa niya. Lahat ng ginawa mo dito, inuungkat mo. Kung totoong ginawa mo yan dahil sa pagmamali, ba't sinusumbat mo? Di ba? Punto. Gago, tapos nagribat pa ng tungkol dun sa hindi nila binabayaran. Gago ka ba, pre? Saan daw siya kukuha ng panggasta nga? Magtrabaho ka kasi. Tanginang tuhok, pinagkakitaan yung mga MC tsaka yung liga, bobo ang puta. Kaya daw hindi siya naggumante kay Abra nung dinis siya sa control. Kasi meron daw siyang self-control. Ulol, ang dami mong imbento. Alam namin di ka gagante, parang sinapakan ni Abra sa pelikulang Respeto. Yabang-yabang, di pala papalag nung sinugod ka na, pre. Ako, kinall out ko si GL, naglaban kami. Kaso pinugbog niya ako eh. Baka sabihin niya, tinalo lang niya si GL. Eh, tinalo mo lang. Oy, hindi sinabi ni M-Site yun. Gandang butas nun, pero hindi sinabi ni M-Site yun. Puntos yun. Kasi, kung sinabi ni M-Site yun, parang old reference lang, no? Pero dahil sa hindi niya nabanggit yun, parang pumuntos tuloy si M-Site ng malaki. Kasi nahanapan niya ng ibang angulo si Rafian. Baka sabihin niya, tinalo lang niya si GL. Eh, tinalo mo lang naman siya dahil estilo niya, ginaya mo. Ako natalo, aminado, pero sarili ko dinala ko, eh ito. Nagkaboses ka lang, bro, dahil siya'y ginaya mo, kay magaling na loro. At tinalo mo lang siya nung di pa dumadating si Zoro. Para sila ng angulo, pero mas maganda yung kay M-Site, may laro. Tsaka nauna kasi si M-Site, kaya parang ayun, alam mo rin babagsak kay Loro, so tumatak talaga yun, no? Yung Zoro reference. Wala akong alam sa One Piece, pero yun lang. Ako, tinalo nung nakaraan, pero nandito na naman dahil makapal tong mukha ko. Ba't ko ikakahiya na nilabanan ko yung iniiwasan ng mga idolo nyo? Kasi takot matalo! Bakit ako iniwas ng mga idolo nyo? Kasi takot matalo. Parang reference yung kay Mot, ah. Tignan natin yun. Mukha ko! Ba't ko ikakahiya na nilabanan ko yung iniiwasan ng mga idolo nyo? Kasi takot matalo! Sumugal ka pa, Brad! Ngayon sunog ang balat na sunod yung balato! Isang dekada ka na dito! Ang tanong ko ano na? Ngayon gusto mo ng kalaban, mga baguhan, para pwede mo kaming yabangang ikaw ang nauna? Pag pinatay kita, lahat sila'y magtataka. Kasi patay na yung sight, pero dilat yung mata. Kung umasta! Patay na yung sight, pero dilat pa yung mata. Ganda nun, ah. Patay na yung sight, pero dilat pa yung mata po. Ang ganda nun, ah. Solid yun. Tangina kung umasta! Kala mo kung sinong sikat?
Tinalo mo nga yung Haring Araw pero di pa rin sikat. Every ready, isa ka lang po sikat. Sa New York Knicks, nandun sikat. He can do this all day, ganun sikap. Sinungaling, ganun sikat. Oh, Marvel reference bigla. Ako'y walang ibang intention. Gusto ko lang pakitaan si Tobey Maguire ng connection. Reference sa tumatak rin na linya ni M-Site, Tobey Maguire, kasi napunta ba sa Marvel, sinabi niya parang ganun. Tanginan to, ang every ready ay pusa. Kaya Site parang malabo, lap trip. Tobey Maguire pusi ka Site, baka Andrew Garfield. Kaya Arik, makikita mo pati ng mga nasa web na malayo aming pagitan tila Morales aming miles pag lagapak isasak. Malayo ating agwat, parang Morales, Miles. Di ko sure kung sino yun. Morales, boxer ba yun? Si Morales, ewan ko, boxing, nakakaka ni Pacquiao, di ko alam. Aming miles pag lagapak isasak. Malakas Tila Morales Comment ka sa baba kung alam yung reference mo. aming miles pag lagapak isasaksak sa ulo mo basag na tiles para wala makitang ebidensya itatago yung bangkay. Wala makikitang history parang naka-incognito lang sa site. Pinadala Naka-incognito sa site. Reference yun sa site, website. Wala makikitang history. Kasi pag naka-incognito ka, wala ka makikitang history, di ba? Sa site. ng bara site ang naka-incognito lang sa site. Pinadala ng bara site, di mo kaya aking bara site. Gumagapang to sa ulo na animoy para Parasite. site. Grim Reaper mas matalas tong dala-dala kong site. Kaya M-Site. Site na Saluhin mo tong left right. 1, 2, 1, 2 parang si boss nagche-check mic kung punches malata. ano yun mga parang ano yun. Narinig ko na yung kay Sak Maestro. Yung site 1 to 1 to check mic. Kaya wala, hindi ko alam kung dahil narinig ng ibang tao kasi kung narinig na ng audience yung reference na yun, kaya wala masyadong humiyaw. Pero nagpapakita siya dito ng rhyme scheme, sinusuklan niya yung rhyme scheme. Dito sunod-sunod yung songtok ni Raffian. Solid Raffian tong round. Kaya M-Site, saluhin mo tong left right. Pati yun, no? Left, right, 1 to check mic. Tong site kaya M-Site, saluhin mo tong left right. 1, 2, 1, 2 parang si boss nagche-check mic kung Parang sak na sak talaga yun eh. Ito, left, right. Check mic. left right. 1, 2, 1, 2 parang si boss nagche-check mic kung punches mala Tyson, you don't wanna test mic. Yun yung Test mic, you don't wanna test mic, Mike Tyson. Test mic sa... Pero, di ko alam pag alam mo kasi yung yung reference na rhyme scheme, medyo nababawasan sa akin ng puntos. Pero sa mga bagong nakakarinig, solid yun. Solid na. Kaya tignan mo sila Looney, nakagan lang. Pati si Shay. Hindi ko alam kung alam nila. Tignan natin mga normal lang na mukha. Harlem. Normal din yung mukha. Yung iba siguro hindi alam yung reference na yun. Yung rhyme scheme. Pero solid naman. Solid naman yung pagkakabuo ni Raffian. So, tignan natin. yun yung sinabi ng maestro before he flipped. O yun, di ba? Sinabi rin niya. Maestro. Sinabi rin niya. Parang nirecognize niya. Yun yung sinabi ng maestro before he flipped M na parang nag-west side. Everett! Kita mo parang nag-relax na yung parang sinabi na may sa bago mag-flip ng west side. Alam na nila. Ewan ko kung alam ba nila.
Kasi parang sumisigaw pa rin sila. Galing nun ah. Throw before he flipped M na parang nag-west side. Ever ready? Ever ready? You're not ready. Testingin mo na lang ako next life. Tila pusang galabi ng ganang rumaragasa na may headlight. Kaya patay ka na gago. Basag yung mukha mo. Makilala ka pa ay malabo. Sobrang pangit ng ginawa ko. Tong sight naging sight to. Sight naging sight. King Sobrang pangit. M-Sight King, ina mo, saluy mo tong left at right ko. Tanging kinikilalang king yung kumanta ng kulay do dahil ako. Akala nyo wala nang ender? Hiningay na lagutan na ba? Subukan mong baliktarin yung walang ender. Katapusan mo na. Reference rin yung kaya sa laban nila Sak Maestro tsaka subukan mong balik na rin ng M-Site, katapusan mo na. Let's go! Let's go! Who the fuck you think he is? Dahil ako, si Rafian, pinadala na... Hindi! Naging bara sa lalamunan ng kinilalan yung Diyos. Ender ko ba'y nawala o baka bago pa lang nagsisimula tong storya ko kaya di ba magtatapos? Adios! Round 3 ni Rafian. Maganda naman yung round 3 ni Rafian. Kaso parang pag nasisingitan ako ng ng bars na medyo nawawala sa akin. Pero maganda, sunod-sunod yung punch niya, punch after punch. Kami M-Site, ano may kay M-Site? Nakalimutan ko na kay M-Site eh. Round 3 pwede natin bigay dito ng manipis na manipis kay Raf. Kasi nakalimutan ko na kay M-Site. Hindi ko na alam kung ano yung narinig ko kay M-Site. Pero umaalala ko kay M-Site yata ibibigay ko kasi dahil dun sa medyo rhyme na nakaw niya eh. Round 1 tabla or gahibla na M-Site. Round 2 M-Site malinaw. Round 3 Rafian na manipis. Dahil nakalimutan ko na yung M-Site. Tignan natin yung judging. M-Site versus Rafian. Mag-iayos mong beses para sa kanila pareho. Either way, either way, tabla eh. Halos tabla. Parang ganun din yung Technical difficulties kanina, pero tingin ko yun yung mga laban na panalo tayo lahat. Boto ng Urado, 4-1. Magigay para kay M-Site. .4-1 kay M-Site. 4-1 talaga kasi sa tingin ko parang nag-ano yun sa medyo narinig na judge ng rhyme scheme ni Rafian. Pero maganda yun kay Rafian, tuloy-tuloy na punch. Classic na Rafian, pero di ko lang talaga round 3 ni M-Site. Pero alam ko parang M-Site pa rin niya ako eh. Ay, di ko maalala yun. Pero yun, natapos na naman ang ating baguhan reaction. Kada upload ni Enigma, nating gagatasan yan. Sayang lang yung kay hindi natin ma-upload. Yung kay MP3 tsaka Vitrum. But anyway, abang-abang ulit tayo sa mga parting nating retro shows. Habang wala pa, review muna tayo. At kung nagustuhan mo tong review na to, comment ka sa baba kung ano i-review natin ulit. So, yun lang. Peace out, man.